mga kakabs, ito nga pala yung ginagawa ko nung nakarang araw. Ito nga pala ay magawa lang ako ng cinnamon roll. Ayan nga pala yung aking ginagawa. Bali nga pala ay meron akong mga hinahanda dito na aking gagamitin. Lalagay lang ako ng tatlong basong harina, tapos 2 itlog, asukal at saka yeast at baking. At meron din akong asin at saka yung gatas na powder. Bali nga pala inuubos ko na lang yung mga ganito kasi nga magpanibagong pasok na naman kami ng aming mga pang-grocery kasi nga magpapasukan na naman yung Ramadan. Kaya yan, kailangan ko muna yan uubusin para naman ibang stock na naman. Ayan na nga, minimix ko na lahat. Hindi na ako nagbababad ng yes sa tubig kasi alam ko naman na bago pa rin yan. Kasi every month naman kami nagpapalit ng aming mga ginagamit dito. Pag hindi naman siya nauubos kaagad, pwede naman siya kahit naman makikita mo naman kung expired na or hindi. Ayan nga pala, akin na yan, minimix lahat. Bago ko yan imimixer para hindi na yung paisa-isa na yung aking paglalagay dyan. Bago ko siya imimixer, kailangan nakalagay na lahat sa isang lagayan. At yan naman ay pagkatapos naman ng aking paglalagay ng mantika, ayan, nilalagay ko na siya sa mixer. At yan naman ay habang nakapag-mixer, magtutunaw din ako ng margarine. Para naman yung margarine yun din ang ipapahid ko sa aking paggagawa ng yung harina na aking papatubuin. Saka ko lalagyan ng asukal at saka yung powder na cinnamon. Ayan nga pala yung aking pagpapatunaw dyan. Ayan, ay natapos na rin ako sa pagtutunaw. Ayan, kinuha ko na rin yung aking ginagawa na mini-mixer na harina. Ayan, akin muna yan nahahayaan kahit mga ilang minuto kasi dito magawa muna ako ng asukal at saka yung cinnamon powder. Yan nga pala yung aking gagawin na parang palaman. Ayan, akin na yan muna binabatil dyan para naman maghalo lahat. Dati kasi yung gumagawa ko nito, minimix ko yung margarine at saka yung asukal at saka cinnamon talaga naman. Didikit-dikit talaga lahat. Ayan ay nagkuha na nga ako ng harina, bali pinaplat ko lang siya. Pagkatapos naman ng aking pagplat dyan, saka ko ipapahid yung margarine na aking tinutunaw. At pagkatapos naman ng pagtutunaw, ilalagay na rin yung cinnamon at saka yung asukal na aking minimix. At saka naman siya gayat-gayatin. Bali, ganyan lang naman kadali yung paggagawa nito. Ako naman, sa paggagawa naman ng ganito, kailangan talaga nakalaan ng oras. Pero ito naman, hindi naman ito inuutos sa akin. Bali, ako lang yung gumagawa kasi nga, ako yung nakatutok sa kusina, kaya ako lang yung nakakaalam kung ano yung mga pwede kong gagamitin na para naman ay mapakinabangan, para hindi naman masasayang. Kasi minsan dito talaga, nagtatapon ako ng maraming mga expired kasi nga hindi naman namin madalas ginagamit. Mas pinipili pa namin yung mga fresh kaysa yung mga nakalagay sa mga lata-lata. At dito naman, ayan na nga yung aking niroroll na yung tinapay. Ayan, akin na yan ginayat-gayat. Bali nga pala, nililayer ko na dyan sa Pyrex. Para naman akin na yan i-oven. At ang akin lang naman ay gagawin na toppings ay kondensada. At dito naman habang tayo ay nagsasalang din ako ng kanilang coffee. Ayan, ay tapos na yung aking pagsasalang ng aking cinnamon roll. Bali nga pala, lamigin ko lang muna saglit. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng pan-toppings. Ganyan lang kadali. Pwede naman kahit ano yung ita-toppings mo dyan. Pwede rin naman yung ginagawa kong asukal at saka yung cinnamon.